Habang abala naman sa pagluluto si Joy ng kanilang tanghalian, ay nagulat siya nang makita si Liam. Suot ang kanyang uniform. Liam, akala ko ba hindi ka papasok ngayon? Okay ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Joy at binitiwan ang hawak niyang sandok para lapitan ng asawa. Okay lang ako. Nag-iwas ng tingin si Liam sa kanya. Napatingin naman si Liam si Efron na suot ng kanyang asawa. Ipinagluluto siyang muli nito. May parte sa kanya na gusto niyang matikman ulit ang luto ni Joy. Ngunit kailangan na siya sa trabaho. Kaya mo bang mag-drive? Tanong ni Joy. Yes, I can drive naman. Hindi na ako lasing. Mabilis na tumalikod si Liam at isinot ang kanyang black shoes sa tapat ng pinto kung nasaan ang kanilang shoe rack. Susunod ako Papasok din ako sa trabaho. Kanino ka naman sasabay? Tanong ng kanyang asawa. Kukuhanin ko na yung kotse ko sa bahay ni Mami, tapos didiretso ako sa company. Paliwanag ni Joy. Tumango lamang si Liam at agad ding umalis. Nang makarating siya sa company, ay sinalubong siya ni Rhea. Bigla niyang ikinawit ang kamay nito na ikinagulat niya. May pagtataka naman sa mukha ni Rhea dahil mukhang hindi naaalala ni Liam ang nangyari kagabi. Sir, kailangan daw po kayo ng papa ninyo sa 5th floor. Malambing na sabi nito. Tumango lang si Liam at sumakay ng elevator. Nakatitig naman sa kanya si Rhea at hinihintay nitong magsalita si Liam. Ikuha mo ako ng kape please, tapos dalhin mo sa office ko Pupunta din ako doon after kong makipag-usap kay Daddy. Yes sir. Pagdating ni Liam sa silid kung nasaan ang kanyang ama, ay agad siyang nagbigay galang. Nakaupo ang ama nito sa couch habang nakatingin sa glass wall at tinatanaw nito ang buong kamay nilaan. The city becomes overpopulated. People think they can only get a job and opportunities in this kind of place, sabi ng kanyang ama. Napakunot noo si Liam. Anong ibig mong sabihin, Dad? If Joy becomes pregnant, gusto kong tumira kayo sa probinsya. Maybe you can bring Joy and your son to China and... Dad, you know that I don't want to go back there. People are discriminating me with their looks, saying that I am not a pure Chinese. But it's the truth. What else they can do about it? Tanong ng kanyang ama. I was bullied, and I don't want my future children to be bullied either. Kung yan ang desisyon mo, okay, tinatanggap ko. Babalik ako sa China next week para sa business at tuloy ibebenta ko na rin ang ating mga lupain doon. Umaasa ako na pagbalik ko dito, ay i-announce mo na ang pagbubuntis ni Joy. Kailangan natin ng tagapagmana, sabi ng kanyang ama at tumayo upang tapikin ang balikat ni Liam. Ikinuyom niya ang kanyang kamay, sabay buntong hininga. Pakiramdam ni Liam ay ginagawa lamang siyang pang-reproduction ng kanyang ama para sa kanilang business. Nang makita ni Liam na lumabas ng silid ang kanyang ama, ay hinabol niya ito. Bakit ba pinipilit mo akong magkaroon ng anak? Tila ba natanggal ang bigat na nararamdaman ni Liam? Dahil sa wakas, ay naitanong na niya ang matagal na nitong gustong itanong sa ama. Dahil ayokong maging katulad mo ako. Matanda na ako, Liam. 30 anyos na ako nung magkita kami ng ina mo. Siya ang unang babaeng tumanggap sa akin kung ano ako. I have a problem. We almost never had you. Pero ginawa namin lahat ng paraan para magkaroon ng anak. I was 34 when you were born. That's why I want you to have a child as early as possible. Napasa po sa noo ang kanyang ama. Hindi ko alam yon, bulong ni Liam. Kaya nga anak,
Gusto sana naming magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon para hindi niyo pagsisihan ang lahat. Yes, Dad. Tuluyang lumakad ang kanyang ama patungo sa elevator. At bago siya tuluyang pumasok ng elevator, ay nilingon niya ang anak at nginitian ito. Napabuntong hininga si Liam at lumakad na ito patungo sa meeting room, ngunit nagulat siya nang makita si Rhea sa gilid ng pinto. Rhea? Sir William, kanina ka pa dyan? Tanong niya dito. Yes. I am sorry po, sir. Wala po akong narinig. Itinaas ni Rhea ang kanyang dalawang kamay. Napailing si Liam. Alam niyang narinig ni Rhea ang lahat. Biglang uminit ang kanyang ulo. Ramdam niya ang inis dito at pakiramdam niya ay sasabog siya anumang oras. Hinila niya ang kamay ni Rhea at ipinasok ito sa silid. Ang ayoko sa lahat ay pinapakialaman ang private life ko. Inis na sabi ni Liam. Bigla namang tumawa si Rhea na ikinagulat ng lalaki. Binitiwan niya ang kamay ni Rhea at agad na inilabas ni Rhea ang cellphone nito. Napakadaling malaman ang private life mo, Liam. Do you even remember sleeping with me? Tanong niya sabay pakita ng cellphone nito. Nanlaki ang mga mata ni Liam nang makita ang litrato nilang dalawa. Walang saplot si Rhea at nakahiga sa kama si Liam. Biglang bumalik ang alaala ng nag-inom siya kagabi. What the hell? Sigaw ni Liam. At akmang pagbubuhatan ng kami si Rhea. Ngunit napatigil siya. Subukan mo akong saktan. Ipapakita ko ito sa asawa mo. Masisira ang image mo. The CEO is cheating with his secretary. Is sleeping in one bed. Pagbabantan ni Rhea. Mabilis na hinablot ni Liam ang cellphone at hinagis sa pader. Napasigaw si Rhea sa gulat. Basag ang cellphone nitong nasa sahig na. Akala mo ba matatakot ako sa'yo, Rhea? Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Mariin na tanong ni Liam. I want you, Liam. Matagal na akong may gusto sa'yo. Naunahan lang ako ng babaeng yun eh. Kaya kong ibigay kung ano man ang kailangan mo. Lahat, gagawin ko. Sabi niya at hinawakan ang pisngi ni Liam. May asawa ako, Rhea. Yes, may asawa ka nga. Ano bang role ni Joy sa buhay mo? Palamuti sa pangalan mo? Isang CEO, ipinakasal sa anak ng mayaman sa isang businesswoman na si Joy Ponce? What are you talking about? Napaatras si Liam habang si Rhea naman ay patuloy ang pag-abante. Mag-asawa sa news at social media pero magkahiwalay ng kwarto? Hindi natutulog sa isang kama? You don't love her, right? Nakangiting tanong pa ni Rhea. Shut up, Rhea. You're fired. Subukan mo akong patalsikin sa building na to. Sisiguraduhin ko na ang unang makakakita ng litrato natin ay si Joy at ang mga magulang mo. Napagtanto ni Liam na walang silbi ang pagsira niya sa cellphone ni Rhea. Dahil mukhang naisip na nito ang kopya ng mga litrato nila. Hinawakan ni Liam ang kwelyo nito at itinulak dahilan para mapaupo si Rhea sa couch. Tanggapin mo na, walang pakialam sa'yo si Joy. Hindi kayo nararapat sa isa't isa. Tigilan mo ng pagpapanggap. Hindi mo talaga gusto si Joy. Ako yung nandirito. At kaya kong ibigay lahat, Liam. Handa kong ialay lahat sa'yo. Sigaw ni Rhea at muling tumayo. May nangyari sa atin kagabi? Tanong ni Liam. Napalunok sa sariling laway si Rhea bago magsalita. Yes, we did it. Pagsisinungaling niya. Then, sabihin mo sa akin kung buntis ka at papanagutan kita. Tinalikuran ni Liam si Rhea at agad namang napangiti si Rhea sa kanyang narinig. Mukhang magtatagumpay siya sa kanyang binabalak.
Samantala, dala-dala ni Joy ang lunchbox na ibibigay niya kay Liam. Nakangiti itong pumasok sa opisina ni Liam. Nadatnan niya ang asawa na nakatingin lamang sa kisame. "Bakit, Liam? May problema ka ba?" tanong ni Joy at nilapitan ng asawa. "Wala. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba?" tanong ni Liam at umayos ng upo sa kanyang swivel chair. "Wala naman, pero nagdala ako ng lunch para sa'yo. Heto oh. Niluluto ko yan kanina. Mainit pa kaya kainin mo na." "Joy?" Napatigil si Joy sa paglabas ng pagkain nang hawakan ni Liam ang kanyang kamay. Bakit? Kung napipilitan ka lang, please, huwag mo nang gawin ito. Hindi mo kailangan pagsilbihan ako. Enjoy your life. You can whatever you want." Malamig na sabi ni Liam at napatingin sa pagkain na niluto ni Joy. Ganun ba?" Bakas ang lungkot sa boses ni Joy. Inilabas pa rin ni Joy ang mga pagkain. Sa kanya inilagay sa lamesa ni Liam. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Liam at saka mabilis na naghain sa harapan nito. Hindi na nakapagsalita pa si Liam at hinayaan lang si Joy sa kanyang ginagawa. Nang matapos si Joy sa paghain kay Liam, ay agad siyang lumabas ng silid nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Napatakbo si Joy patungo sa malapit na comfort room. Doon siya nagkulong sa isang cubicle at saka inilabas ang sakit ng kanyang nararamdaman. Halos isang oras ding umiiyak si Joy sa loob ng banyo. Pagod na ang mata niya, ngunit ramdam pa rin niya ang kusang pagtulo ng luha nito. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang ayain si Hana para uminom, ngunit naalala niyang buntis nga pala ito. Tama na. Ayoko na rin bigyan ng stress si Hana. Malapit na siyang manganak. Ako na lang mag-isa. Bulong ni Joy sa sarili. Paglabas niya ng cubicle, ay agad siyang naghilamos. Pagbalik sa kanyang opisina, ay inilabas niya ang lahat ng kanyang makeup. Naglagay siya ng makapal na kolorete sa mukha upang hindi mahalata ang pag-iyak niya kanina. "Excuse me po, Ma'am Joy." Yes?" Sambit ni Joy. At mabilis na itinago ang kanyang mga makeup kit. Kailangan daw po ng approval niyo for this proposal. Sabay abot sa mga papeles na hawak ng empleyado. Agad na binasa yun ni Joy. "Okay, balikan mo na lang ito mga 4 p.m. Kung okay lang," sabi ni Joy. Tumango ang empleyado at agad ding lumabas ng silid. Tinapos ni Joy ang pagpapaganda nito at agad na sinimulan ang kanyang trabaho. Lumipas ang ilang oras, nang matapos si Joy agad siyang nag-ayos ng kanyang lamesa. Lumabas siya ng silid at napatingin sa daan patungo sa opisina ni Liam. Hindi na kailangan, hindi na ako dapat pang mag-alala sa kanya. Bulong ni Joy at pinipigilang tumulo ang luha nito. Sayang ang make-up, huwag kang iiyak, Joy. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng building at sumakay sa kanyang kotse. Agad siyang nag-drive patungo sa pinakamagandang bar. Samantala, nang matapos ni Liam ang kanyang trabaho, ay tumayo na ito. "Liligpitin ko ng table mo," sabi ni Rhea. "Why does it feels like hindi ka lang umaasta bilang sekretary ko? Are you acting like a wife?" Nang uuyam na tanong ni Liam. Napatigil si Rhea at tumitig sa mga mata ng kanyang boss. "Yes. Sadly, you're just a mistress," mapang-asar na sabi ni Liam. Naglakad ito patungo sa pinto pero bago pa siya makalabas, ay hinampas ni Rhea ang lamesa. Dahilan para makuha nito ang atensyon ng lalaki. "Wala akong pakialam. Handa akong maging kabit mo. Ganon kita kamahal, Liam." Hindi pinansin ni Liam ang mga sinabi ni Rhea at mabilis na lumabas ng silid. Binati siya ng mga nakakasalubong niyang empleyado. Tumungo siya sa silid ni Joy, ngunit pagbukas niya ng pinto ay wala na si Joy sa kanyang lamesa. Patay na rin ang laptop nito
at maayos ang kanyang lamesa. Umuwi na kaya siya? Hindi man lang niya ako hinintay para sabay kaming umuwi. Bulong ni Liam. Sumagi sa kanyang isipan na mukhang napipilitan lamang ang kanyang asawa. Kaya ngayon ay tinigil na nito ang kanyang ginagawa. I knew it. Dapat hindi na ako umasa pa sa'yo, Joy. Padabog na isinarado ni Liam ang pinto. Ramdam niya ang lungkot sa kanyang puso. Ngunit isiniwalang bahala niya yon. Nagtungo siya sa parking lot at hinanap ang sasakyan ni Joy. Ngunit wala na yon. Agad siyang nagmaneho pa uwi ng kanilang bahay. Manang Betty! Sigaw ni Liam nang makarating siya sa kanilang bahay. Nagulat naman si Manang Betty sa sigaw na yun ni Liam. Abala siya sa pagpapaganda ng mga halaman. Lumingon siya sa kanyang amo. Bakit po, sir? Nasaan yung kotse ni Joy? Bakit wala sa garahe? Hindi pa ba siya umuwi? Tanong ni Liam. Wala po si ma'am. Sabay ho ba kayo umuwi, sir? Ganting tanong nito. Umiling naman si Liam. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid. Hindi niya alam kung saan pa nagpunta si Joy. Hindi na naman ito nagpaalam sa kanya. Mukhang pupunta na naman siya kay Hana. Samantala sa loob ng malaking bar ay nakaupo si Joy sa second floor kung saan kitang-kita ang stage sa ibaba. Maraming mga tao ang nagkakasayahan. Habang siya ay nalulungkot at hawak-hawak ang baso ng alak. Ang daming couples. Maghihiwalay din naman kayo. Bulong nito sa sarili habang pinapanood ang mga magkakapareha na kung maghalikan ay akala mo walang tao sa kanilang paligid. Joy! Pamilyar na boses ang kanyang narinig. Paglingon nito ay nakita niya si Paulo. Napangiti si Joy. Tuwing nasa kalagitnaan siya ng kalungkutan ay palagi na lang natatagpuan si Paulo. Paulo, anong ginagawa mo dito? Nakangiting tanong niya. Birthday kasi ng tropa ko. Lahat na sila ay nasa private room na. Ayoko naman kumuha ng babae. Kaya naglalakad-lakad lang ako. Sagot ni Paulo. Napangiti naman si Joy. Itinaas niya ang kanyang baso at inalok ito. Drinks? Tanong niya. Kinuha naman ni Paulo ang baso sa kamay ni Joy at saka itinunggang lamang alak. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang tapang pa ng iniinom mo ah. Huwag ka nang uminom. Baka hindi ka makauwi. Sabi ni Paulo. Nagpapakasaya lang naman. Masyado kang KJ. Sagot ni Joy at mahinang tumawa. Sino kasama mo? Muling tanong ni Paulo. Ako lang. Akmang magsasalin ulit ng alak si Joy sa baso. Pero pinigilan na siya ni Paulo. Tama na. It's not good to your health. Wow ha? Coming from you? Nandito sa bar? Tanong ni Joy at saka tumawa. Konti lang akong uminom. Yung tipong tikim lang. Hindi talaga ako mahilig mag-inom. Dahil yung isa kong tropa, nagka-cancer sa atay. Ayun, wala na siya ngayon. Sabi pa ni Paulo. Sorry to hear that. Sige, hindi na ako iinom. Binitiwan ni Joy ang baso ng alak. Bakit pala mag-isa ka? Alam mo bang delikado sa ganitong lugar? Lalo na kapag mag-isa ka lang? Hindi naman. Regular ako dito eh. Lalo na noong kasama ko pa ang best friend ko. As of now, buntis kasi siya. Kaya ayun, solo muna ako. Hindi ka na mag-iisa. Nandito naman na ako. Maya-maya ay natigilan si Paulo. Uy, trending yung kanta na yan ah. Halika, sayaw tayo. At hinila ni Paulo ang kamay ni Joy. Sa mga oras na yon, ay nakalimutan ni Joy ang lungkot na kanyang nararamdaman. Naging masaya ang kanyang gabi. Nakasama si Paulo. Hanggang sa hindi na niya namalaya ng oras. Paulo, 12:00 na pala. Uuwi na ako. May trabaho pa ako bukas. Paalam niya dito. Ihahatid na kita.
Hindi na, okay lang ako. May dala rin kasi akong kotse eh. Tanggi niya. Okay, pero convoy tayo ha. Para alam kong safe kang makakauwi. Ngumiti si Joy. Wala na siyang nagawa, kundi sumang-ayon na lamang sa lalaki. Umuwi siya dalang sasakyan niya habang nakabuntot sa kanya si Paulo. Nang makarating sa bahay ay pinagbuksan siya ng gate nila Marta. Hindi na nakita ni Joy si Paulo, marahil ay hindi na ito pumasok sa kanilang subdivision. Ma'am, buti po nakauwi na kayo. Hinahanap po kayo ni Sir Liam. Kanina pa po kami nag-aalala sa inyo. Salubong ni Marta. Bakit niya ako hahanapin? Akala ko ba sabi niya mag-enjoy ako? Inis na sabi ni Joy at ipinark ang kanyang kotse sa tabi ng sasakyan ni Liam. Nang makapasok siya sa bahay, ay nagulat siya nang madatnan sa living room si Liam. Baka sanggalit sa mukha nito at agad na ipinakita ang cellphone niya kay Joy. Kasama mo si Paulo Bernardo? Sigaw ng lalaki. Ano naman ngayon? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na walang pakialamanan? Tapos magrereklamo ka? Sabi ko na, nung nasa Hawaii pa lang tayo. Ang lalagkit ng tingilan ninyong dalawa. Ang sama mong mag-isip, Liam. I am not cheating. You are, Joy. Sandaling natahimik ang dalawa. Napagtanto ni Liam na hindi na tama ang inaakto niya. Masyado na siyang nag-overreact. Magpapahinga na ako. Agad na nagtungo si Joy sa kanyang silid. Naiwan namang tulala si Liam. Gulong-gulo ang kanyang isipan dahil sa inaakto niya.